Naghahanap ka ba ng motorcycle dashcam? Then panoorin mo tong video na to. May mga solid and affordable motorcycle dashcam ako na ipapakita sa inyo. Unahin ko na dito sa IoT C6 Pro natin. 6.25 inch tong panel na to. And kita nyo naman may hood na rin. May kasama na rin yung remote. May TPMS sensors na rin yan, harap at likod. Hindi nyo na kailangan bilhin separately. And meron na rin tong 1080p HD camera harap. Ito naman yung sa likod. Napaka-importante may camera ka ngayon. Kasi nga di ba may NCAP na. And alam naman natin, hindi may iwasan yung mga maling huli dyan. Wala naman kasing perfect na sistema eh. Pero mas madali mag-dispute kung meron kang sariling footage mo. And meron din palang app to. So pwede mong i-download sa phone mo yung mga footage. Meron kang real-time view dito. Ito naman yung mga files mo. So anytime na kailangan mo ng footage ng ride mo, available dito. So tara, i-demo ko muna sa inyo sa ride. Personally, kaya ako nagkakabit ng motorcycle dashcam. Dalawa yung main reason ko. Unang-una is ayoko na maglabas ng phone. Before kasi ako nagka-dashcam, meron akong quad lock. So minamount ko lang yung phone ko every time kailangan ko mag-navigation. So maganda dito sa setup natin, naka-rear view ako at all times. So kitang-kita ko yung likod ko lagi. Alam ko pag mayroong tumututok sa akin, pag kailangan ko umiwas. And ang maganda dito, kita ko rin yung blind spot sa likod kasi wide talaga yung camera angle. And kung medyo naliligaw naman ako, tapos kailangan ko mag-navigation, madali lang din. Isang pindot lang. Ayan o. Naka-navigation na ako. Then pag okay na, pag alam ko na yung daan, isang pindot lang ulit, pwede na akong bumalik sa rear view. Ayan o. And by the way, kahit pala mag-switch ka sa maps or sa navigation, continuous recording pa rin to ha. Yung front and rear cameras mo, naka-loop recording yan at all times. Hindi tumitigil. So again, sabi ko nga kanina, since may NCAP na ngayon, hindi naman sa wala tayong tiwala sa sistema, pero alam lang natin yung reality na wala talagang perfect na system. Magkakaroon ng maling huli yan for sure. Kaya for me, mas mabuti nang meron tayong sariling footage ng rides natin. Para na rin sa protection natin yun. Whether NCAP or aksidente, very useful yan. Especially sa panahon ngayon, merong bad reputation ng riders. Yun ang sad reality. Nakadalasan pag may aksidenteng involved ng motor, ang assumption na kagad ng mga tao, ay kasalanan ng motor yan, kasalanan ng rider yan. Kaya mas maganda nang meron tayong footage ng rides natin harap at likod at all times. Para pag kailangan natin ng evidence, meron tayo. Share ko lang din yung mga ibang tinatanong sa akin about this dashcam. Ang pinaka-common kong tanong na nakukuha is madali bang manakaw yan? Or paano pag nag-park ka, baka nakawin? Kasi unang-una, hindi na natin kontrolado yun. Sabi ko, kung gusto ko talaga nakawan, kahit buong motor mo pwedeng nakawin di ba? Pero itong IoT C6 Pro, gumagamit naman to ng anti-theft na bolts. So meaning to say, para matanggal mo yung device from the mount, kailangan mong gamitin yung special tool from IoT. Pero again, pang deter lang yun. For sure, marami pa rin piloso pong magko-comment na mananakaw pa rin yan. Tama naman yun. Kung gusto talaga nakawin yan, pwede naman lagariin yan or i-bolt cutter, di ba? Maraming ways. Pero ang sinasabi ko lang doon is hindi ganun kadaling nakawin to compared siguro sa iba. Pero kung gusto nyo meron kayong peace of mind na pag nag-park kayo is pwede nyo tanggalin, merong bagong product sa IoT. Yun yung IoT BX. Sakto, meron na rin tayo no, hindi ko pa na nakakabit pero nag-unboxing na ako. Ito, tingnan nyo yung mga kasama sa package. Tara guys, unboxing tayo ngayon. Ito yung latest from IoT, yung BX. And ang difference nito is meron na tong BSD or blind spot detection. And same pa rin as before, compatible to with Apple CarPlay and Android Auto. And ito pala yung features. So bago ko buksan, basahin muna natin. So again, CarPlay, Android Auto, navigation and GPS tracking, front and rear cameras, Wi-Fi and Bluetooth, TPMS or tire pressure monitoring system. And ito ay sabi ko kanina, meron na siyang smart BSD system or blind spot detection. And ito bago rin to quick release metal bracket design. So exciting kasi ito yung madalas na naririnig kong reklamo na hindi raw pwedeng tanggalin sa parking yung device. Ito na guys. Alright, so of course, unang-una yung screen. This is a 5.5-inch display panel. Ang difference nito sa C6 Pro, mas maliit na to ng konti kasi yung 6.25-inch. So ito yung screen, again, perfect size. Hindi masyadong malaki, hindi rin maliit. And napansin ko kagad, isa na lang yung cable sa likod. Unlike sa C6 Pro kasi, merong 4 cables coming out, power, camera, and sa remote. Dito isa na lang, para nga naman kung tatanggalin mo, isang cable na lang. And mas maliit na lang din yung ball mount nito Excited ako ikabit to Ito yung external TPMS sensors, front and rear. Ito yung camera. Parang na-excite ako dito And yung handlebar remote is maliit na lang Galing! Ito naman yung mount. And ito guys yung quick release na mechanism.
Yun. Ito yung ikakabit mo sa handlebar. Pag walang quick release, ganyan siya. Rekta na siya. So medyo hindi ko pa na-figure out kung paano to. Pero unbox muna natin lahat. May mga bracket dito. Ito yung mga connectors. Remote control, power, GPS, and front and rear camera. And ito yung GPS. Hindi ko alam kung ano to Nakalagay G and D. And ito yung cables for the battery connection. And may kasama na rin yung 64 gig na memory card. And of course, tools. And again, kailangan mo tong special tools na to kasi nga anti-theft na yung bolts na gamit dito. And that's it. Dami rin And another thing, meron na rin palang vibration dampening to. Tingnan nyo. So very high quality. So I'm really excited na matesting na to. And of course, pag nakabit natin kay ADV, gagawin agad natin to ng review. So mga gustong sumubay, pwede na rin Available na to. And again, pag ginamit nyo yung link ko and discount code, makakakuha kayo ng discount. Hindi 10%, hindi 15%, hindi 20%, 22%. Sobrang sulit na, di ba? May BSD na or blind spot detection. Quick release na rin. And clarify ko lang pala, yung blind spot detection niya, hindi electronic. Ibig sabihin may physical BSD siya or may radar talaga na ikakabit mo sa motorcycle. Ang difference kasi nung may physical radar ka, yung iba kasing BSD in the market right now is electronic. Meaning to say, nakabase lang sa camera. So kung ano yung nakikita ng camera mo, doon niya dine-determine kung meron bang sasakyan sa blind spot. And may mga challenges lang doon kasi what if madilim, hindi well lit yung lugar, or sobrang lakas ng ulan siguro, I don't know kung makaka-apekto rin yun. Pero if you have a physical radar, hindi siya dependent sa camera, sa footage. Kaya for me, mas accurate yung blind spot detection ng ganung sistema. Kaya excited na ako ikabit yun And ito rin pala yung quick release mount nung IOCHI BX. Laging tanong sa mga dashcam kung pwede bang tanggalin sa parking. So dito sa IOCHI BX, pwede na. May kasama na kasi itong quick release mount. Pag wala yung quick release, ganito yung mounting niya. Regular ball mount. So kailangan lang natin ilagay yung quick release mount dito. First step, kailangan natin tanggalin to. Pag natanggal na natin to, next naman is kailangan natin tanggalin tong pinaka-ball. Alright, so natanggal na natin. Susunod naman is kailangan natin ilipat tong ball dito sa quick release mount. Yan. Then ilalagay naman natin tong other half ng quick release dito. Ayan, ganyan. So nakabit na natin pareho. So bali magiging ganyan na siya. Then to remove, press nyo lang to. Then last step is ibabalik lang natin to dito. So napakadali lang, di ba? Kahit sino kayang gawin to. So sa ganitong setup, itong ball nyo is magiging permanent na dapat dito. Ito na ngayon yung setup. Ito yung sa handlebar mo. Bali nakaganyan yan. So pag mag-ride ka, ilalagay mo lang. Side view. Then pag paparada ka na, tanggalin mo lang. Ganun lang kasimple. Sobrang solid talaga nitong bagong IOCHI BX. Kasi aside from the quick release mount, may BSD na rin to or blind spot detection. Lagay na rin pala natin tong memory card. Pati memory card IOCHI. So itong memory card naman, ilalagay lang natin dito sa ilalim ng device. May dalawang screw lang dyan. And after removing the screw, tanggalin nyo lang tong cover na to. Then normally insert lang the SD card. Then balik nyo lang lahat ulit. So that's it. So aside sa quick release nun, may isang main cable na lang yun na you need to disconnect. Tatanggalin mo yung device. Ito kasing C6 Pro, meron tong 4 cables coming out of the device. Yung power, front rear camera, tsaka tong remote. And yung pinaka connections nasa ilalim, nakatago sa fairings. Kaya hindi basta-basta malalagyan din ng quick release system to. Pero yung BX, isang main cable na lang siya. Kaya if you remove the device, isang cable lang ay di-disconnect mo. And nandito lang din siya sa bukana, hindi siya nakatago. Kaya very accessible. So baka matanong nyo rin kung anong difference itong C6 Pro do sa bagong BX. Itong C6 Pro again, medyo malaki yung screen, 6.25 inch. Yung BX naman maliit lang ng konti at 5.5 inch. Kaya depende na sa user preference yon. Pero both are good size naman. Ito may short video dito para mas makita nyo yung difference. Ito guys yung bagong IOCHI BX. Latest and greatest from IOCHI. And ang maganda dito, meron ng BSD or blind spot detection. 5.5 inch pala yung display nito. Mas maliit ang konti sa C6 Pro. Sa mga curious dyan, ito yung C6 Pro and yung BX naman sa ilalim. Ito naman yung mounting setup ng C6 Pro. So sa mga nagtatanong hindi detachable tong C6 Pro. Ito naman yung sa BX. And tama kayo na nakikita, detachable na to. Ito yung mount sa motorcycle. So pag nag-park na kayo sa mall, pwede nyo nang tanggalin. So depende sa needs nyo, parehas namang goods na goods. I'm very excited nga lang to try out yung physical BSD or blind spot detection. Ang advantage lang kasi doon mag-a-alarm
pag merong sasakyan sa blind spot mo. Kaya for example, gusto mong lumipat ng lane, pero meron palang sasakyan sa blind spot mo, may maririnig kang beep. Pero for me, kahit walang BS ditong C6 Pro, goods na goods pa rin naman kasi whenever I change lanes, ganun din naman eh. Tumitingin ako sa salamin, tumitingin ako sa rear. So added safety feature na lang talaga yung magbi-beep pag meron sa blind spot mo. Pero again, for me guys sa panahon ngayon, napaka-importante meron kang dashcam. Hindi na malalaspag yung phone mo. And again, kita mo lagi yung nasa likod mo. Kumbaga sa auto, para ka lang may rear view mirror, di ba? And again, security na meron kang footage ng rides mo, ng mga travel mo. Parang sa 4 wheels lang yan eh. I think lahat ng 4 wheels ngayon may dashcam na. And tanongin kita honestly magiging confident ka ba mag-drive ng sasakyan ngayon na walang dashcam? Ako hindi. Parang nasanay na ako na lahat ng sasakyan may dashcam. Parang nakakatakot na magmaneho pag wala. So dapat sa motor, ganun din ang mindset natin. Dahil mas kailangan nga ng dashcam ng 2 wheels eh. Dahil mas delikado itong sinasakyan natin compared sa 4 wheels And gustong gusto ko yung itsura nitong C6 Pro dito sa sa ADV. Siguro kasi naked handlebar tayo, kaya nilalagay ko sa handlebar na mamount ko dito. Pero kung yung motor mo naman hindi naked handlebar, wala rin problema. Kasi pwede mo naman din ilagay dito sa sa side mirror mount. So may old video ako na itong C6 Pro, una kong kinabit sa Yamaha Mio i125. So dito ko kinabit yun sa side mirror mount nung una kong tinesting to. Tingnan nyo na lang dito sa channel natin. Pero yung bagong BX pala, tinest-fit ko na rin dito. Tinanggal ko to, kinabit ko muna yon para lang makita ko yung itsura. Alright, so ito yung Aiuchi C6 Pro natin. And tatanggalin ko lang muna para ma-test fit yung bago nating Aiuchi BX. Dali lang naman tanggalin yan. Ito yung mount and nakaklamp lang sa handlebar. So natanggal na natin yung C6 Pro. I-test fit na natin tong BX. May kasama na rin palang spacers to. Kaya kahit anong size ng handlebar mo, pwede. Alright, so nakabit na natin yung BX. Ito naman yung itsura sa likod. Ito yung quick release. And isang cable na lang para ito lang i-disconnect nyo pag tatanggalin nyo tong BX. So for example, pumarada na kayo. Gusto nyo nang tanggalin itong BX. Sobrang dali lang. Pindutin nyo lang to. That's it. Tanggal na. Ito naman yung itsura ng quick release mount. And pag mag-ride na ulit kayo, ganito lang kadali ibalik. Very secure na yan. And i-connect nyo lang ulit yung main cable. That's it. So para sa akin, to be honest, parehong goods na goods. Kahit itong C6 Pro or yung bagong BX. In terms of looks So by now, baka ang tanong mo na is magkano ba yan? Baka naman mahal yan. Guys, baka magulat kayo sa presyo. Itong Aiuchi C6 Pro, SRP nito is 12,000 plus. Pero pag ginamit nyo yung discount code ko, magkakaroon kayo ng 22% discount. So lalabas to, nasa 9,000 plus na lang. And yung bagong Aiuchi BX naman, ang SRP nun is 27,000 plus. Pero pag ginamitan mo ng magical discount code ko, nasa 21,000 plus na lang. And before nyo sabihing mahal, I suggest i-compare nyo muna sa mga ibang brands in the market right now that has the same features. Yung may BSD, may quick release, kung meron tapos compare nyo yung presyo. So doon sa mga interesado, ilalagay ko na lang yung link and discount code ko sa pinned comments, tsaka sa description box. And kung may mga tanong naman kayo, feel free to comment din and PM me sa Facebook page ko, Newbie Rides. And guys, favor din pala, doon sa mga hindi pa nakasubscribe sa atin, please click the subscribe button below and like and share the video. So again, kung gusto mo ng added safety and protection pag nag-ride, kumuha na kayo nitong motorcycle dashcam. So maraming salamat sa mga sumama sa atin today. Kita-kits sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.